Sinusulong sa Senado ang pagpasa ng dagdag na budget pantugon sa epekto ng gera sa Middle East. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, magkanong sinusulong na dagdag budget? Chiki, 52.8 billion pesos ang ipinapanukalang supplemental budget o dagdag pondo ni Senator Risa Hontiveros para nga sa mga sektor na pinaka-naapektuhan nitong patuloy na gera sa gitnang silangan. Maari daw sana na paghatian yung halaga na yan ng transportation sector, gayon din ng agriculture sector. Pero yung pinakamalaki sanang bahagi niyan, yung halagang 38 billion pesos, gusto ni Senator Hontiveros ilagay doon sa repatriation at reintegration ng mga OFWs at mga Pinoy mula sa Middle East na gustong umuwi dito sa Pilipinas sa gitna nga ng tensyon na yan sa Middle East. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. 12 billion pesos ang transport subsidy na dapat pag-usapan ngayon. Dahil yan na halos ang projected cost at sa OFW sector. Kung lalala ang sitwasyon, mangangailangan ng large-scale evacuation at reintegration support. Dapat kasama dyan ang income support at employment programs, kaya aabot ang kailangan na pondo sa 38 billion pesos. Jiggy, kung maaalala mo, noong nakaraang linggo sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee, sinabi na doon ng Department of Migrant Workers na kakailanganin talaga nila ng dagdag pondo, lalo na pag tumagal pa itong gera na ito, dahil sa kasalukuyang natitirang pondo na meron sila, ang kaya na lang nilang makiter for repatriation ay more than 10,000 na mga Pilipino na nasa Middle East. Alam naman natin, nasa 2.4 million yung dami ng mga Pinoy sa buong rehiyon na yan at hindi pa nga natin alam kung gaano karami pa sa kanila yung magpaparepatriate. So, kasi per person, Jiggy, ang sinasabi ng DMW, nasa 150,000 pesos yung ginagastos nila per person na uuwi mula sa Middle East hanggang dito sa Pilipinas. So, makukulangan talaga yan kapag dadami pa yung mga kababayan natin na gugustuhin magpa-repatriate o bumalik dito sa ating bansa. Habang, Jiggy, yung Department of Agriculture at Department of Transportation naghahanda naman na para sa fuel subsidy para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda. Jiggy. At may ansan daw kukunin yung supplemental budget na pinapanukala? Oo, inisa-isa ni Senator Risa Hontiveros yung mga tingin niya pwedeng pagkunan niyang supplemental budget na yan. Una na dyan, yung 70 billion pesos na halaga ng flood control projects na hindi natuloy noong 2025 dahil nga sa issue dito sa mga flood control projects na ito. So that's one. Pangalawa, yung nasa halagang 17 billion pesos para sa chairmanship ng ating bansa para nga dun sa ASEAN Summit ngayong 2026. Yun yung mga sinasabi ni Senator Risa na pwedeng panggalingan. At dahil supplemental budget ito, Jiggy, dapat mag-originate o manggaling yung panukala na yan sa Kamara. At inaasahan din ni Senator Risa na bagamat 2 weeks na lang yung sesyon ay aabot yung pagpasa nitong kahilingan yung supplemental budget bago mag-break ang sesyon by March 20 or March 21, Jiggy. At anong tingin ng mga senador dito sa paghingi ng powers ni PBBM para tapisan ng excise tax sa langis? Yes, tama ka, Jiggy. Pinag-aaralan na ng mga senador yung request ng Pangulo para nga dyan sa emergency powers. Pero ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, what could be better ay hindi lang basta pagtapyas doon sa excise tax, kundi pagtapyas doon mismo sa VAT sa mga produktong petrolyo. Habang si Senate President Tito Soto naman, siniguro na ipaprioritize talaga ng Senado yung pagtalakay at pag-aral oras na makuha na nila yung request mula sa Pangulo para sa emergency powers. And they are expecting na makuha yung request na yan mula sa palasyo ngayong araw na ito o hanggang mamayang gabi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. We'll have to go to the 3 readings unless it is declared emergency. Then therefore, we'll do away with the 3-day rule. But again, depende sa mga pag-uusapan namin ngayon. But given there are just 2 weeks before the break, Sir SB, kaya pa ba yun? Kaya naman yan. Kung talagang emergency, kaya yan. Pero may request na ba? It might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pagsuspindi ng VAT tax on petroleum and petroleum products. Kasalukuyan naming pinag-aaralan yung ideyang iyon.
Jiggy, para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kailangang maibigay ang dagdag kapangyarihan na hinihingi nga ng Pangulo para matugunan nga yung problema sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na gera sa gitnang silangan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.